Praise the Lord. At salamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam nyo, minsan, kahit sa pagpupuri natin, hindi ko pasalamat sa Panginoon sa nasiset na environment. Kasi nagkakaroon tayo ng, natuturuan tayo na mag-release ng pananampalataya na kahit na ang nararamdaman natin ay iba, nadidepress tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, hindi natin alam kung anong nangyayari. Subalit, kapag tayo ay pinapangunahan, nakakapag-release tayo ng pananampalataya na dakila ang aking Diyos. Amen. Amen. Dakila kaysa sa higit ng ating nararanasan. Ano ba man ang nararanasan mo, you have to declare that God is greater than your mountains. Amen. Greater than the giants, greater than the storm. Amen. And you have to release that. You have to have that strength to release faith. So, umagang ito, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na i-minister sa inyo ang salita ng Diyos. At I don't take this lightly. Ang mga bagay nito at kada linggo nagkikita tayo. But I thank God for the opportunity to be able to minister to you the Word of God. At nananampalataya ako sa Panginoon na tulungan tayo ng Panginoon na sa bawat salita na ating maririnig ay hindi lamang ito manatili na naririnig natin sa kabilang tenga, lulusot siya sa kabila, and then bukas hanggang Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado ay wala na. But I pray that the Lord is ministering to you, and dalangin ko din ang Panginoon ang patuloy na gumawa ng mga kapamaraanan para sa bawat isa sa atin upang patuloy na ang salita ng Diyos ay mapanatili natin sa ating puso. Amen po ba? Amen. Amen. So sa umagang ito, nais kong buksan natin ang ating mga Biblia sa John chapter 10, verse number 10. John 10:10, di tayo mag-umpisa. Sabi ng John chapter 10, verse 10, the thief, talking about Satan, the thief does not come except to steal and kill and destroy. I have come, sabi ni Jesus, that they may have life and that they may have it more abundantly. Basahin natin ito sa Amplified Classic. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. Sabi ni Jesus, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Ang sabi sa wikang Tagalog, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila, yung aking mga tupa, ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nitong buhay na ito. So sa talatang ito, makikita natin ang mission statement ni Jesus. Bawat organization dapat or kailangan meron itong mission statement na tinatawag. Or statement mo na nagsasabi kung bakit ka nag-i-exist. Sa buhay ng bawat isa sa atin, meron din tayong dapat na mission statement. Kung ano ang mission mo. Right? Mission statement. Why do you exist? Bakit ka nandito sa mundong ito? You have to have your own mission statement. Ang mission statement ni Jesus ay ganito. Sabi niya, I came that they, my sheep, may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. So ang mission statement ng ating Panginoong Jesus ay bigyan tayo ng buhay. Hindi lamang basta klase ng buhay na buhay lang, buhay. Kundi itong buhay na ito ay tinatawag na Zoe kind of life. Ang misyon ng ating Panginoon, isa sa misyon ng ating Panginoon Jesus, why He came to die on the cross, is for us to have this Zoe kind of life. Anong klase ng buhay? Zoe kind of life. Itong Zoe kind of life, ang nagtataglay nito ay ang Diyos lamang. Ito yung klase ng buhay na tinataglay ng Diyos. At kaya namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus sa Kalbaryo upang tayo ay magtaglay din ng ganitong klase ng buhay. Yung quality ng buhay na tinataglay ng Diyos sa atin. Hindi lamang siya eternal life na tinatawag. Hindi lamang kapag tayo ay namatay, halimbawa mabubuhay tayo, magpakailan pa man, sapagkat ang lahat ng tao ay mayroong
life eternal. Right? Alam na natin ito na kapag ang tao ay namatay, hindi siya nagsisist to exist. Namamatay ang katawang ito, bumabalik sa alabok, pero ang ating espiritu at ating kaluluwa na siyang magkasama ay nananatiling magpakailanpaman. We are an eternal being. Ang kalooban ng Diyos sa buhay natin ay hindi lamang tayo pumasok sa isang relihiyon. Paulit-ulit nating sinasabi yan. Amen. Na ang kalooban ng Diyos sa buhay mo ay hindi lamang ikaw umattend ng church kada Sunday. Ang kalooban ng Diyos sa iyo sa buhay mo ay isang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ikaw ay magtaglay ng klase ng buhay ng Diyos so that there could be fellowship that can exist. Ang mission statement ni Jesus, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay, upang ikaw magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nitong buhay na ito. Amen. Yan ang mission statement ni Jesus para sa iyo. Hindi niya sinabing umattend ka sa In Christ Ministry. Tapos, attend ka lang, basta attend ka lang natin. Taglayin mo itong buhay na ito at itong buhay na ito ay malagana sa iyo. Makilala mo ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Amen po ba? Subalit dito sa talatang ito, sa John 10:10, makikita din natin ang pinapakita din rather sa atin ng Panginoong Jesus, ang mission statement ng kaaway. Alam niyo naman ang kaaway, pag may mission statement niya, hindi siya sasabihin sa inyo. Amen. Ililihim niya. Right? So tingin ninyo, lalapit sa inyo ang kaaway, ito yung gusto kong gawin sa iyo. Ito yung mission statement ko sa buhay mo. Right? Pero ipinakita sa atin ng Panginoong Jesus ang statement o mission statement ng kaaway, ni Satanas. Alam niyo po ba na buhay, na totoo ang si Satanas? Right? At siya ay patuloy na gumagawa sa mundong ito, sa espiritu ng mundong ito, upang makapandaya. Ang mission ni Satanas ng kaaway ay makikita din natin ito. John 10:10. The thief does not come in order to steal, kill, and destroy. Ang magnanakaw, si Satanas, ay naparito sa kung walang anumang ibang dahilan maliban sa tatlong ito: magnakaw, pumatay, at manira. Yun yung mission statement niya. Sa buhay ng bawat tao, yan yung ginagawa ng kaaway. Kaya magtataka kayo, maaaring mga Kristiyano na kahit Kristiyano na, ay nakakaranas pa ng mga ganitong klase ng mga suliranin sa buhay. Bakit bumabagsak sa buhay? Bakit magtatanong kayo kung bakit merong mga nangyayari na hindi magagandang bagay sa kahit na Kristiyano na mga mananampalataya? Because there is an enemy. Merong kaaway na kahit na siya ay wala ng kapangyarihan sapagkat siya ay inalisan ng lahat ng kapangyarihan, subalit ang kaaway na ito ay merong kapangyarihan na nag-work pa sa atin. At yung kapangyarihang yon ay ang pandaraya o ang kasinungalingan. Amen. Sapagkat tayo ang nagpapasya sa buhay na ito. Kung ano ang paniniwalaan natin, ang katotohanan ng salita ng Diyos, ng ginawa ni Jesus, o ang pagsisinungaling ng kaaway na tingnan mo nga ang buhay mo. Kung totoo yan, bakit ganyan? Right? At ikaw ang nagpapasya kung alin ang paniniwalaan mo. At kung alin ang paniniwalaan mo, yun ang binibigyan mo ng kapangyarihan sa buhay mo. Amen. Sa makatuwid, ikaw ang nagpapasya sa buhay mo. Sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, therefore I set before you today life and death, blessing and curses. Therefore choose life. Sino ang nagpapasya? Ang Diyos o ikaw? Tayo ang nagpapasya sa buhay natin. Amen. Tayo ay pumasok sa sumpa, bunga ng kasalanan, dahilan sa kaaway sa kanyang pandaraya, kay Eva at kay Adan, kaya pumasok ang sumpa. Hindi po ba? Okay pa po ba kayo? Nasusundan din ninyo?
At magbuhat noon, ang sumpa ay nandito sa mundong ito, ang bunga ng kasalanan, ang tao ay naghihirap, nagkakasakit, namamatay, at kapag namatay ang tao na hindi tumanggap sa Panginoong Hesus, ay kaparusahan or judgment ang kanyang kahatungan. Subalit, anong ginawa ng Diyos? Pinabayaan ba tayo? Bahala kayo, matitigas ang ulo ninyo. Hindi yun ang ginawa niya, kundi binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na para sa kasalanan ng lahat ng ito, isasacrifice ko ang buhay ko. Ang kasalanan nila ilagay sa akin. Ako ang mamamatay para sa kanila sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At siya ay namatay sa krus sa Kalbaryo, dala-dala ang kasalanan mo, dala-dala ang kasalanan ko, at pinarusahan siya, namatay, iniliding sa loob ng 3 araw, subalit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Siya ay nabuling nabuhay sapagkat napagtagumpayan niya ang kamatayan. Kaya sinabi niya na I have the keys of Hades and death. Kinuha niya ang susi o authority ng kamatayan. At ngayon, nung siya ay muling nabuhay, ibinigay niya sa atin ang Espiritu ng Diyos upang taglayin natin ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Iyon yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. At nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, ikaw ay ibinilang sa pamilya ng Diyos. Ang tanong, bakit pa meron ako, may nararanasan pa ako mga ganito, Pastor? Kasi merong kaaway na merong plano sa buhay mo. Ang pamagat ng ating tatalakayin sa umagang ito, maaaring ikagugulat ninyo. Kasi tinatalakay natin nung nakaraan, God has a plan for your life. Amen? Ang pamagat ng tatalakayin natin sa umagang ito, the devil has a plan for your life. 7 things, 7 mga bagay that the devil wants for your life. 7 bagay na gusto niyang mangyari sa buhay mo. Itong bagay na ito, these are the things that the Lord has placed in my heart, 7 things, na maaaring nag-work sa buhay mo at nag-work sa buhay ko. Kaya nararanasan natin ang mga bagay na hindi natin nararanasan, ang mga bagay na dapat nating maranasan, sapagkat kahit papano, ang dyablo ay nakakapasok sa buhay natin at nabibigyan natin ng puwang. Sinabi ko na kanina na tayo yung doorkeeper ng ating buhay. Ikaw ay ano? Doorkeeper. Ibig sabihin, ikaw ang nagbubukas. Sino man ang kumakatok dyan sa pintuan mo, ikaw ang may kakakayanan o may kapangyarihan o may authority na pagbuksan ito. Revelation 3:20. Narito, ako ay nakatayo sa pintuan at kumakatok. Ang sino man magbukas ng pintuan at duminig ng aking tinig at magbukas ng pintuan, ako ay papasok sa kanya. So alam natin ang Panginoon, ang pintuan tinutukoy ay ang ating puso. Na ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa pintuan ng puso ng bawat isa sa atin. At kung pahihintulutan natin, siya ay papasok sa iyo, sa buhay mo. At sabi ng Panginoon, ako ay hahapong kasama niya. Ibig sabihin, magkakaroon kami ng intimate fellowship or relationship together. Kasalo mo siya sa pagkain, sa pagkainan, kasalo mo siya sa iyong buhay, ang Panginoong Hesus. Kung pagbubuksan mo, amen. Gayon din naman, ang kaaway ay kumakatok din sa buhay mo. Right? Na minsan, kapag kumatok ang kaaway sa buhay mo, hindi siya magsusuot ng pulang kapa, at meron siyang malaking tinidor na hawak-hawak at nakakapa at may sungay, hindi siya kakatok sa pintuan mo ng ganyan. Kasi kung pagbubuksan mo, sigurado makikita mo at malalaman mo, hindi po ba? Ayaw mong papasukin. Pero ang dyablo ay mapandaya. At kakatok siya sa buhay mo sa pag-aakalang ito at sa pagkukunwari na ito ay ikabubuti mo, right? Yun pala kasamaan mo. Right? O kaya naman, sa pamagitan ng pandaraya na hindi mo alam kung ano ang totoo. Amen. So kung hindi mo alam ang katotohanan, mapapapasok mo ang kasinungalingan. At tatanggapin mo ang kasinungalingan bilang katotohanan kung hindi mo alam. Nasusundan pa po ba ninyo ako? Anong sabi ng Hosea chapter 4 verse number 6? Hosea 4:6. My people, sabi ng Panginoon,
are destroyed for lack of knowledge. Napapahamak ang aking bayan. Kahit na pala bayan ng Diyos pa, pwedeng mapahamak sa kakulangan ng pagkaunawa ng katotohanan. Amen. So sa mahalaga na tayo ay nag-aaral ng katotohanan sa salita ng Diyos. 7 things that the devil wants to do for your life. Number 1, for you to doubt. Nais ng kaaway na ikaw ay magduda. Ito ay ang kanyang taktika kahit na noong unang panahon kay Eva at kay Adan. Especially kay Eva, ito yung ginamit niya. Sinabi ba ng Diyos? Merong sinabi ang Diyos na isang bagay. Sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan na nagtataglay ng pagkaunawa ng mabuti at masama, sapagkat kapag kinain ninyo ito, mamamatay kayo. Yun na yung sinabi ng Diyos. Nagpakita ang kaaway, ang diablo, hindi siya nakakapa ng pula at may sungay, kundi sa pamamagitan ng isang nilikha bilang isang ahas. At sinabi niya, sinabi ba talaga ng Diyos? So tinitignan niya kung alam nga ba kaya nila ang salita ko? Ang salita ng Diyos? Alam kaya nila ang inuutos? Kaya lumapit siya kay Eva at ganito sabi niya, hindi kayo mamamatay. At buhat noon naglagay siya ng duda sa isipan ni Eva. At ang pinanimulaan ni Eva ay ang salita ng kaaway at hindi ang salita ng Diyos. At doon pumasok ang sumpa. Pero ang unang nais ng kaaway sa buhay mo, the devil wants for you to doubt. Ang nais ng kaaway sa buhay mo, magduda. Magduda sa Diyos, magduda kay Jesus, magduda sa salita ng Diyos, at magduda sa Ebanghelyo. Right? Yun yung kalooban niya na gusto mo niyang gawin mo. Ang pananampalataya ang nagbibigay ng kapangyarihan at nagpapangyari sa ating buhay sa lahat ng ginawa at binayaran ni Jesus doon sa krus sa Kalbaryo para sa atin. Ay. Ang kamatayan ni Kristo Jesus ay totoo. Ang kamatayan ni Jesus sa krus, ang pagbabayad niya ng kanyang dugo para sa kasalanan ng sanlibutan ay totoong totoo. Alam na alam ng bawat espiritu, maging ang mga espiritu o kampon ng kaaway, kampon ni Satanas. Alam na alam nila ito. At itong ginawa ni Jesus sa krus ay napakamakapangyarihan sapagkat ito ang nagbago at nagbalik sa tao sa kung anuman ang ninakaw ng kaaway sa tao. Ang kasalanan at ang pagsalangsang ni Adan ay sumira at nagpapasok sa kasalanan sa mundong ito. Kaya ang tao ay nakakaranas ng kasamaan, sakit, karamdaman, paghihirap, nagpapatayan ang mga tao dahilan sa kasalanan. Naging makasarili ang tao. Naimpluwensyahan ng kaaway ang isipan at ang nature ng tao. Ang dating tao na nilikha sa wangis ng Diyos, nung tinanggap niya ang salita ng diablo, ay nabahiran ng kasalanan sa kanya. Kinuha niya yung nature ng kaaway sa buhay niya, which is the nature of sin. Amen? Nung mamatay si Jesus sa krus sa Kalbaryo, kinuha niya ang ating mga kasalanan at isa-isa para tayong inilagay doon sa krus kasama niya upang ang nature o ang kasalanan, hindi lamang ang kasalanan, kundi yung nature ng kasalanan ay mapunta sa krus kasama niya at mamatay kasama niya. At nung siya ay muling nabuhay, tayo din ay muling nabuhay. Hindi ba yun ang sinabi ni Apostol Paul? Sabi niya sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. Kung sa Tagalog, ipinako ako sa krus kasama ni Kristo. Paano kang nasama doon po? Hindi ka pa
Hindi ka pa alagad nung si Jesus ay pinako. Subalit iyon ang ginawa ng kamatayan ni Jesus sa krus. Kinuha niya ang kasalanan ng bawat tao. Right? Bawat tao, kasalanan mo, kasalanan ko, lahat ng ginawa mo, buhat nung ikaw ay pinanganak ng mga kasalanan mo at maaari mo pang magawa, nilagay sa Kanya. Amen? At ang nature ng kasalanan na ito, at kung pananampalatayanan mo, ikaw ay naging kaisa doon sa krus, namatay ka na. Amen. Kaya ang sinabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yes. The old has gone, the new has come. Amen. Amen. Ang dating ikaw, patay na. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Subalit anong nilalagay sa isipan mo? Ikaw pa rin yung dati. Naging relihiyoso ka lang. Ngayon, ma-attend ka ng church, pero ikaw pa din yung dati. Baguhin mo yung mga ugali mo. Right? Pero ikaw pa din yung dati. Now, in Christ, you are a new creation. The old has gone, the new has come. That is who you are. Amen. Patay na ang dating ikaw. Kaya lang, ang ilalagay ng kaaway sa kaisipan mo, sasabihin niya, hindi. Tingnan mo ang ginagawa mo. Wala na akong sapat na panahon pa upang balik-balikan pa kung papaano ako binago ng Diyos. Mula sa paninigarilyo, right? Sa anumang bisyo, dahilan sa pagkilala ko kung sino ako kay Kristo Jesus. At ganoon ang paraan ng Diyos ng pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Subalit, babalikan ko ulit. Ang pananampalataya, ang ano? Ang pananampalataya, ang siyang nagbibigay kapangyarihan sa buhay mo ng lahat ng ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus sa Kalbaryo 2,000 years plus ago. Lahat ng ginawa at binayaran niya, binili niya ng kanyang dugo. Alam niyo anong binili niya ng dugo niya? Binayaran niya para sa iyo at sa akin. Binayaran niya ang iyong kaligtasan, ang iyong kasalanan. Bayad. Siya ang nagbayad. Alam niyo pa kung anong kanyang binayaran doon sa krus nung namatay siya? Binayaran niya ang inyong kagalingan. Para siyang pumunta ng SM. For the lack of better siguro illustration. Kumuha siya ng binili niya, may resibo na, binigay sa'yo. Kunin mo na lang ito, nasa counter. Resibo, healing. Kunin mo. Sabihin mo lang doon, bayad na. Amen. Bayad na ang kagalingan mo. Ang katagumpayan mo sa buhay ay bayad na. Okay? Lahat ng ginawa ni Jesus doon sa krus sa Kalbaryo, hindi niya ginawa para sa kanya. Okay na sana siya doon sa trono. Pero siya ay bumaba dahil sa pagmamahal sa tao. Na anuman ang ginawa ng kaaway na pagbasag sa buhay ng tao, gusto kong maibalik sa pagmamahal ko sa bawat tao. Amen? Kaya namatay siya sa krus sa Kalbaryo, binayaran ng ating mga kasalanan, sakit karamdaman, ang poverty ay kanyang binayaran. At ang lahat ng ginawa ni Jesus sa krus sa Kalbaryo ay napapangyari at nagkakaroon ng kapangyarihan sa buhay mo, personal, kapag ito ay pinanampalatayanan mo. So pananampalataya, faith makes the grace of God personal. The grace is everything that God has done for all humanity. That's grace. Grace is God's riches at Christ's expense. Grace is unmerited favor of God. Hindi natin deserve. Kaya mo nararanasan ang kaligtasan. Kahit na sa biyaya ng Diyos, lahat ng tao ay He made
available salvation for all the world, lahat ng tao. Pero kung hindi niya tatanggapin at pananampalatayanan ito, hindi ito personal sa buhay niya. Pag namatay siya, impyerno pa rin ang bagsak niya. Kahit na ang kaligtasan ay ibinigay na sa kanya, pero hindi niya tinanggap. Parang regalo. Ang biyaya ng Diyos ay regalo. Pero maliban na ang isang regalo ay tanggapin mo, hindi ito mapapasa iyo. Amen. Bigyan kita halimbawa ng regalo. Halimbawa lang. Sabihin natin halimbawa lang. Halimbawa itong iPhone. Pero maliban na ito tanggapin mo, salamat po, Pastor. Salamat po. Maraming salamat po. Bubuksan mo at gagamitin. Hindi pa rin mapapasayo kahit ibinigay ko. Right? Pag sinabi mo, halimbawa, Pastor, ayoko niyan. Kahit binibigay ko, sige na, tanggapin mo. Binili ko to at gusto ko ibigay sa iyo. Right? Pero sabi mo, ayoko po. Bibili na lang ako na sa akin. Right? Maliban na tanggapin mo, hindi pa rin mapapasayo kahit gusto mo ibigay sa iyo. Ganon ang biyaya. Ang biyaya ay binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak. Narito yan. Maliban na tanggapin mo. Faith makes the grace of God personal. Pero kung ang paniniwala mo, right, sa pamagitan ng pagdududa, kung blessed ka, halimbawa, blessed ka ba talaga? Bakit ganyan ang nangyayari? Well, the enemy is working for you to doubt the Word of God. Yan yung gusto niyang mangyari sa iyo, magduda ka. Gagawin niya ang lahat sa pamamagitan ng pagpipresenta sa iyo ng mga evidence all around you. Kung mayaman kayo, ba't ganyan? Kung mayaman ka, ba't ganyan? Kung magaling ka na, bakit ganyan? Or kung ligtas ka ba? Kung ligtas ka, ba't naman ganyan ang ginagawa mo? All of those things are meant for you to doubt the Word of God. Ang lahat ng binayaran ng Panginoon sa krus sa Kalbaryo, tawag ko dyan, benefits of the cross of Christ. Psalms 103 verse 1 to 5, bless the Lord, O my soul. Old Testament to, ha? Old Testament. Pero sabi ni David, inuutusan niya yung sarili niya, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Alam niyo ba na kailangan niyo utusan yung sarili ninyo? May mga pagkakataon na pupunta ka sa worship service, linggo, na wala ka talagang wala kang kalakas-lakas na magpuri sa Panginoon. Lord, pupunta lang ako ng church kasi sa kung ano pa mang dahilan, bahala na. Pupunta na ako doon, Lord. Pero wala ka talagang lakas para magpuri kasi ang mga lahat na nangyayari sa buhay mo ay ganitong nangyayari noong Lunes, noong Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Hindi ko nga alam, Lord, kung pupunta pa ako ng church, natamad na ako, pero nasa church ka. Right? Amen. Yun yung panahon na kung saan kukuha ka ng lakas sa mga kapatiran. Sa anointing na binibigay ng Diyos, halimbawa na kaysa hinang-hina ka na, ang isip mo, sana naman kami, sino malalapitan ko na naman, sana kami kukuha ng ganito, pamabayad ko sa ganito, sa isip mo, halimbawa lang, pero doon ka kukuha ng lakas, bless the Lord, O my soul. That great is our God. That God is a faithful God. Hugutin mo yun doon sa loob mo. Na ikaw ay magkaroon ng kalakasan buhat sa loob, hindi buhat sa labas. Kasi di ba, pag natulungan ka man ng tao sa labas, wala pa rin. Next week, gano'n na naman. Pero kung natuto ka na ikaw ay humugot ng lakas dito sa loob, dito nang gagaling, dito sa loob mo, ang kalakasan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Oh, bless the Lord, O my soul. At sinabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Tapos sabi niya sa verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag mong kalimutan yung lahat ng tinanggap mo. Ano-ano yun?
Verse 3, who forgives all your iniquities. Old Testament. Nakatingin sila. Wala pa, hindi pa namamatay si Jesus. They were looking forward to that cross where one day the Messiah will come. Right? Na siyang mag-aalis ng lahat ng mga kasalanan. So sabi ni David, by the Spirit, bless the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits, who forgives all of your sins. Amen. Hindi ba karapat-dapat purihin ng Diyos niya? Pinatawad ka na sa kasalanan mo? Amen. That God is not counting your trespasses against you? Amen. Hindi ba yun isang bagay na maglalapit lalo sa puso mo sa Diyos? Verse 3, who heals all your diseases. Healing. Amen. So sabi niya, huwag mong kalimutan yung mga benefits na yan. Verse 4, who redeems your life from destruction. Alam niyo kung anong tawag ko dyan? Daily protection. But do you realize that God is daily protecting you? Amen. Minsan nawawala natin yun, hindi po ba? Minsan ang nakikita natin kung ano ang mga kawalan. Wala tayong ganito. Right? Ganito trato sa atin ng tao. Hindi mo alam kung anong trato sa iyo ng Diyos. Ang proteksyon ay binibigay sa iyo. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. Alam niyo kung ano yun? Favor. Who satisfies your mouth with good things. Alam niyo kung ano yun? Blessings. Right? So that your youth is renewed like the eagles. Strength and vitality. Yun yung mga benefits of that salvation. Old Testament, but now on the cross, bayad na. Sa kanila, alam niyo po ba kung ano? Yung law sa kanila, itong mga ito, credit card lang yan. So, kuha sila ng healing, kuha sila ng salvation, kuha sila ng favor. Pero may isang magbabayad yan. Parang credit card ba ngayon? Diba credit card? Kala mo, yaman-yaman mo, bili ka iPhone. Kaya pala, hulugan. Ang credit card ang nagbabayad. Ay, babayaran mo din. Pero Old Testament, nakakatanggap sila ng kaligtasan, protection, salvation, right? Sinasamahan sila ng Diyos, lahat ng yon nakukuha nila kasi merong one day magbabayad nito. Yun ay si Jesus. Amen. Sa atin, New Testament, hindi na credit card. Bayad na. Binili na. May resibo ka na, kukunin mo na lang. Amen. Amen. Yun yung kaigihan ng ating relasyon ngayon sa Panginoon dito sa New Testament. Ang pagdududa ay nagpapawala ng kapangyarihan ng lahat ng binayaran ni Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya hindi nararanasan kahit ng tao at kahit ng mga mananampalataya ang dapat sana nilang nararanasan dahilan sa ito ang binili ni Jesus sa krus para sa kanila, na sinabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it more abundantly, pero hindi nila napapanampalatayanan. At kung sila man ay nanampalataya at one point, subalit ang kaaway ang siyang mag-work upang pagdudahan ito, sapagkat kapag pinagdudahan mo, nawawala ka sa lugar upang tanggapin ang lahat ng mga biyayang ito. James chapter 1 verse 5 to 8. Sabi ni Santiago, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives all liberally and without reproach, and it will be given him. Kung ang sino man sa inyo, sabi ng salita ng Diyos, ang nangangailangan ng karunungan, hindi mo alam ang gagawin, right? Let him ask of God. Humingi kayo ng karunungan buhat sa Diyos. Diyos na nagbibigay to all, liberal.
Hindi binibilang, binigyan lang kita dati ganun ang ginawa mo. Hindi ka na binibilangan niya liberally and without reproach, and it will be given to him. Verse 6. But let him ask in faith, with no doubting. Subalit sa paghingi nyo, paglapit nyo sa Panginoon, dapat kayong manampalataya. Nang hindi nagdududa. Bakit, Lord? Bakit hindi nagdududa? Kasi sabi niya, for he who doubts, ang taong nagdududa, ay katulad, is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Kapag ang isang tao ay nagdududa, ay para siyang alon na hinahampas ng hangin. Right? Kung saan hampasin nato doon, right? Hinahampas lang ang isang taong nagdududa. Ang sabi sa verse 7, for let not that man, yung taong mapagduda, sabi niya, suppose, huwag siya mag-iisip na siya ay makakatanggap mula sa Panginoon. Bakit? He is a double-minded man, unstable in all his ways. Ang pagdududa ay naglalagay sa iyo sa dalawang lugar. Una, nananampalataya ka, secure. Lord, by your stripes, I am healed. Pero sa pamagitan ng mga ebidensya na ipapakita sa iyo ng kaaway, o mga karamdaman na nararamdaman mo, kung magaling ka na, bakit ganyan ka pa? Kapag ikaw ay nagduda, inilalagay mo ang sarili mo sa kung saan hindi mo talaga alam kung naniniwala ka ba o hindi. Ganun lang yun kasimple. Hindi mo na alam kung naniniwala nga ba talaga ako o hindi. So hindi ka na nananampalataya. Ang pananampalataya ay magpapangyari sa iyo, sa buhay mo, ng lahat ng binayaran o binili ng Diyos doon sa krus sa Kalbaryo. Pero kapag nagduda ka, huwag kang mag-iisip na makakatanggap ka sa Panginoon. Double-minded ka. Right? Isang hampas sa'yo, Lord, salamat. Isang hampas, ay, hindi nga. Right? Nasaan ka ba talaga? Kaya meron kayong mababasa sa Biblia na, let your yes be yes. Let your no, no. Anything that come, ano pa mang bagay na, hindi yes, hindi no, sa kaaway na yan. Doubt gets you to a place of uncertainty, where you do not know anymore, where you're not sure anymore. Doubt yan ang makakagawa sa inyo yan. God is not in any of those things. You don't find God in doubt, in double-mindedness. Hindi mo siya makikita doon. In uncertainty. Hindi mo makikita ang Diyos doon. God is nowhere in there. No wonder, sa buhay natin, hindi natin nararanasan yung kapuspusan ng pagpapala ng Diyos. Kasi tayo ay, hindi natin alam kung sa left ba ako o sa right. Hanapin ng Panginoon, huwag kayong, ayaw ng Panginoon ng maligamgam. Lukewarm. Either you're hot or you're cold. Dapat wala sa gitna. Yung tubig na mainit, ang kape. Right? Yung malamig, pagkaway uhaw, masarap, hindi ko ba? Pero pag maligamgam, isusuka daw ni Lord, ayaw niya. The enemy wants you to doubt. Kasi ayaw niya maranasan mo ang isang masaganang buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. But number 2 is, Satan wants for you to live in fear. Ang nais ng kaaway sa buhay mo ay mamuhay ka sa takot. Remember this, that God's plan for your life is to move forward. Right? Ang kalooban ng Diyos sa buhay mo for you to move forward. Kaya dapat certain ka bago ka gumawa ng hakbang sa businessman, huwag ka nang paduda-duda. Manampalataya ka. Alamin mo sa salita ng Diyos kung kalooban ba ito ng Panginoon sa buhay mo. And then kung kalooban, gawin mo. Right? Kung hindi ka sure, make a decision. Pa rin. Take a step. Right? At least you will know. To occupy your promised land. May promised land ka. Alam niyo ba yung promised land na yan? Binili na yan ng Panginoon. Na-conquer na ni Jesus yan. Yung promised land mo. I-occupy mo na lang. Hindi mo na kailangan makipagbaka at makipaglaban. I-occupy mo lang.
kukunin mo, akin to. Right? May mga teritoryo dyan na maaaring may mga giants, pero ang pakikipagbaka natin ay hindi flesh and blood. You only have to stand in faith, occupy the land. To occupy your promised land, to possess what Christ has conquered for us, but fear and intimidation will make you shrink back. Ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, patuloy ka, umusad. The path of the just goes brighter and brighter and brighter. Pero ang nais na mangyari ng kaaway sa buhay mo, tatakutin ka niya. I-intimidate ka niya, hindi mo kaya yan. Ay, ano mangyayari kapag ganito? Tingnan niyo itong Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 verse 5 to 7 muna. Sabi ng Panginoon kay Joshua, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Alam niyo yung tawag ko dito? Dito? This is a very powerful verse. No man shall be, sabi niya kay Joshua, patay na, hindi na natin babasahin yung verse 1. Kasi nung lumapit ang Panginoon kay Joshua, tinawag niya si Joshua, sabi niya kay Joshua, Joshua, tumayo ka ngayon, si Moses ay patay na. Ikaw ngayon ang mangunguna. Ikaw ang mangunguna sa aking bayan. Ikaw ang maglilid sa kanila upang makapasok sa lupang pangako. At tumayo ka, Joshua. Sabi niya, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Walang sino mang tao na makakatayo laban sa iyo, Joshua. Alam niyo kung anong tawag ko dito as I read this? Sabi ko, Lord, this is destiny. Yan yung destiny ni Joshua. Dineclare sa buhay, no one will be able to stand before you all the days of your life. Sabi niya, as I was with Moses, so I will be with you. Walang makatatayo laban sa iyo, hindi dahil sa galing mo, Joshua, kundi sa sino ang kasama mo. I will be with you. Sabi niya, I will not leave you nor forsake you. Alam ang tawag ko dyan? Promise. May pangako siya. Hindi kita iwanan, Joshua. Pero sabi niya sa verse 6, be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance, the land which I swore to their forefathers to give them. Ano ang tawag ko dyan? Call. Ito yung tawag niya. Tinawag kita, Joshua, para ganito. Pangunahan ng mga tao yan, ikaw magdi-divide. Pero sabi niya dito, sa verse 7, sabi niya, only be strong and be very courageous. Sa verse 9, napasa natin yung verse 8. Sa verse 9, have I not commanded you? Hindi ba kita inuutusan, Joshua? Have I not commanded you? Be strong and of good courage, and do not be afraid, nor be dismayed, for you, the Lord your God is with you wherever you go. Right? Bakit niya sinabing do not fear? Do not be dismayed. Only be of good courage. Bakit niya sinabi? Because fear will rob you of your destiny. Sa pagkatawag ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kailangan ka ng tapang. People will intimidate you. People will talk negative to you or against you. Sasabihan ka ng tao, hindi mo kaya yan. Parang sino ka naman magsalita? Right? Ano naman ang kakayanan mo? Right? Mamaliitin ka ng tao. Pero kung gusto mong maranasan, listen to me, kung gusto mong maranasan, mapossess mo yung land mo, yung promised land, na ipinangako ng Diyos sa buhay mo. Right? Kung gusto mong lakaran ito, kailangan mong maging matapang. Matapang ka hindi dahilan sa napag-aralan mo, hindi dahilan sa kung anong meron ka, kundi matapang ka dahil alam mo kung sino ang kasama mo. At sino ang Diyos na nangako sa iyo. At sino ang Diyos na tumawag sa iyo. Right? Saan ka tinawag ng Diyos? Saan ka niya tinatawag? God is calling you, right, forward. God is calling you for a progress. Yun yung tawag ng Diyos sa buhay mo. The enemy wants to stop you from reaching your destiny. Amen. Merong plano ang Diyos sa buhay mo. Plans to prosper you and not to harm you.
plans to give you a hope and a future. You have a destiny to fulfill. God has a call on your life. You have a promised land to possess and to occupy. Binayaran na ito ng Panginoong Jesus sa krus sa Kalbaryo. Ang iyong kagalingan, ang iyong katagumpayan, right? Ang iyong ganda ng kinabukasan, right? Inihanda na yan ng Panginoon. You only have to step in faith and conquer your land. I'm here to challenge you, including myself. Manampalataya tayo sa Panginoon. Panampalatayan na natin ang Diyos na buhay. Panampalatayan na natin ang Diyos na matapat. Ang dakilang Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Ang dakilang Diyos na siyang nagbigay ng kanyang bugtong na anak doon sa krus sa Kalbaryo upang maranasan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Manampalataya tayo sa Diyos. Huwag tayong magpa-intimidate. Huwag tayong magpadarag sa kaaway. Right? Walang mangyayari sa buhay mo. Tingnan mong nangyayari sa buhay mo. No, I stand in who I am in Christ. Amen. And by the word of God, I stand. Katulad na sinabi ni David. Sabi niya kay Goliath, you come against me by your sword and your javelin, but I come against you in the name of the Lord of hosts. Na siya mong nilalait-lait. Amen. Amen po ba? Amen. Manampalataya ka sa Panginoon. Right? Have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed, be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will come to pass, you will have whatever you say. Ano ang gagawin mo sa mensahe na ito mamaya or bukas? Maaaring nagsulat ka o may naaalala kang something sa isipan mo na nire-reveal ng Panginoon, tinuturuan ka niya, or something na natutunan mo, the Lord, parang kinakausap mo ako. Right? Balikan, isulat mo ito kung hindi pa nakasulat. Balikan mo, right? At ulit-ulitin mo. Panampalatayanan mo ang katagumpayan. Amen? Panampalatayanan mo ang lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. Hallelujah! At balik-balikan ito hanggang ito ay magtumibay sa puso mo.